Kumusta? Mabuti! For today's video. For today's video ay tamang tambay muna din sa sala si Lola Bells. Nang ibangon ko nga sa kama ay sabi sa akin ni Lola ay maglalakad-lakad daw siya hanggang din sa may salas o salon ang tawag dito. Ipinakita ko nga din yung halaman na bigay ni Imadora at gusto niya daw makita yung mga bulaklak. Ilang minuto nga lamang na tumambay si Lola sa salas at nagpatayo na at ihatid ko na daw siya sa kanyang kwarto. Ay nga't kinuha ko yung halikon o walker ni Nili at gusto niya daw gamitin yan. Para talaga yan kay Lola na bigay ng kanyang kapatid na si Imadora. Kaso hindi naman magamit ni Lola dahil maliit lamang yung space sa kanyang kwarto. At kapag ibinabangon ko ay hanggang CR lamang din naman siya pumupunta kaya naman tungkod na lamang ang kanyang ginagamit. Dumating din pala ng araw na yan ang anak ni Lola na si Ilan. May pinuntahan siya at dumaan lamang dito sa bahay para bisitahin sina Lola. Ay nga't si Nilo siya nasinyas yung kamay kapag ganan siya ay sinyalis siya na parang may kinagagalitan. Ay nga't bigla na lamang niyang itinapon yung hawak niya na tissue. Pero pinulot niya din naman agad. Minsan nga ay ganan si Nilush, pabigla-bigla na lamang na parang nagagalit. Alleluia, Alleluia. Alleluia, yasiru kulam. Bemabata ka besira akat, Alleluia. Yesiyam yom chag, Yesikag yom, haleluya. Kalakabod. Ay nga't para malibang at malihis yung kanyang atensyon ay sabi ko ay kumanta muna. Mahilig nga si Niling kumanta at makinig ng musika. Nasa lahi din nila ang pagiging mahilig sa musika. Yung mga pamangkin niya sa kanyang kapatid na panganay na si Talia ay hilig din ang musika. Yung panganay ay DJ sa Germany at yung naman bunso ay merong banda at kumakanta din. Ay nga't nakaabang ako dyan sa malapit sa pintuan dahil narinig ko ang anak ni Lola na nagpaalam at aalis na. Panay nga ang hintay ko sa anak ni Lola para pagbuksan ng pinto. Ang kaso ito si Lola ay panay panchika at sa tuwing lalabas ng kwarto ang kanyang anak ay may pahabol pa na kwento. Ay nga't nang lumabas na si Ilan, abay si Lola ay may hirit pa kaya naman bumalik na naman ang kanyang anak. Inip na nga ako kahihintay na umalis at ako magluluto pa ng pagkain ni na Lola. Napakahilig nga ni Lola sa kwentuhan, yung tipong gusto nang umalis ng kanyang kausap, abay si Lola ay tuloy pa din ang kwento. Dito, Timaman. Ma? Matuloy? Ay nga't palabas na at pagbuksan ko na din ang pinto, abay si Lola ay ayaw pang tumigil. Ay urong-sulong na nga ang pag-alis ng kanyang anak at pati nga ako ng mga oras na yan ay inip na din. Ay nga't makalabas na idali-dali ko na sinarhan ang pinto at baka ito'y makabalik pa ay si Lola ay panay paandaldal at ang sabi ko'y nakaalis na. Yeslik yom yom kag, yeslik kag yom yom. Ay nga't pagkaalis ng anak ni Lola ay naghanda na din ako ng aking lulutuin. Nag-request si Lola na magluto daw ako ng grisay panina o pearl barley. Napakasimple nga lamang ng mga pagkain ni na Lola pero napaka-healthy naman at halos araw-araw ay may gulay. Ayan yung tinatawag na pearl barley at nakakatulong niya sa pagkontrol ng cholesterol level at blood pressure. At nakakabawas din sa panganib sa sakit sa puso at stroke. At dahil si Lola ang kakain ay ginisa ko lamang sa sibuyas at walang bawang. Nilagyan ko nga din ng 2 chicken drumsticks para mas malasa at may protein. Inilagay ko na nga din ang mga gulay, ang carrots at patatas at pati na din ang pearl barley at hinugasan ko muna bago ko ilagay. Iginisa ko nga lamang saglit bago ko ilagay ang aking nakaredy na mainit na tubig. Medyo matagal din nga yung lutuin kaya naman kailangan ng madaming tubig. Asin nga lamang ang inilagay ko dyan na pampalasa at pagkatapos ay takpan at hayaan na maluto. At paminsan-minsan ay kailangan ding haluin para hindi dumikit sa ilalim. Habang tumatagal ay nagiging malapot yung sabaw at ang hitsura niyan ay parang mais na puti. At nang malapit ng maluto ay huli kong inilagay ang petrosilya o parsley. Kokonti na nga lamang ang sabaw kaya naman dinagdagan ko pa ulit ng mainit na tubig. Sa pagluluto ko nga niyan ay kailangan na malambot dahil si Lola ang kakain. Ay nga't luto na ang napaka-healthy na pagkain ni Lola, pearl barley soup with chicken. At eto naman ang para kay Nilush na walang karne. Ipinagpalamig ko na nga din siya ng kanyang pagkain at bukod dyan ay meron siyang mashed potato, may tinapay at merong hotdog na gawa sa gulay. Taim! Kaya masarap. Kolakabod! Nakasal ako sa mga sumusap ni Nanay. Lama? Nakalabot ito. Zemarak bari, zengiera ko. At lorot sa? Ah, Preseda, lorot sa rin.
Ay nga't yung dating Nili na laging ganado sa mga ibinibigay kong pagkain, ay ngayon ay may inaayawan na. Hindi ko nga alam kung bakit ayaw niya nung pearl barley. Yung mismong pearl barley ang kinagagalitan niya, pero nung hindi pa nabalik ang kanyang sakit ay kumakain naman siya niyan. Kahit sabi niya nga na ayaw niya noon ay hindi ko muna nga inalis sa kanyang tabi at baka sakali nakakainin niya. At lolo siya, nilakakat siya. To, biseder, nilakakat. Biseder, moskret tune. Masay anak no yung satserim. Lolo, say hallelujah. Yes, yum, chag, Yeshikag, yom, yom, hallelujah. At lolo siya, nilakakat ze. Nakaya ka meron ko sa At lolo siya nito. Ito, sari. Ay kahit libangin ko ay talagang ayaw niya. Kaya naman kinuha ko na at nagagalit dun sa pearl barley na niluto ko. Minsan nga kapag wala sa mood si Nilo, siya ay pati nga kutsara ay pinupukpok niya sa plato o kaya naman ay itinatalsik sa lamesa. Hindi na nga katulad si Nilo nung dati na kapag oras ng kainan ay lagi yang masaya at laging ganado sa kanyang pagkain. Ay nga't pati nga kanyang tissue na hawak ay itinalsik na. Ay siya, hanggang dito lamang ating kwento for today's video. Maraming po salamat sa inyong support at laging panonood. Mag-ingat po kayo palagi. And please subscribe to my YouTube channel. Please follow and share. Salamat!